Lumabas sa pagdinig ng Senado kahapon na 12 government digital systems ang kinakailangang i-disable dahil sa kawalan ng pambayad sa cloud server space. Diretsahang inamin ni Department of Information and Communications Technology Undersecretary David Almirol Jr. na kapos sila sa resources at hindi na kinakaya ng system ang dagsa ng mga gumagamit. Dahil dito, nagkakaroon aniya ng problema ang e-gov application ng pamahalaan at upang mapanatili itong gumagana, napilitan ang kagawaran na pansamantalang itigil ang operasyon ng ilang piling digital systems ng gobyerno. Ang masama po sa Digital National ID dahil para bang initiative lang namin po yan na i-launch kahit wala po kami talagang resources, nagtipid po kami ng resources, kung ano po yung natipid namin sa cloud services namin, yun po yung ginamit po namin po nang nilaunch po yung Digital National ID. Ang hindi namin ina-expect po, nung nilaunch na po ng mga e-wallet integrators, pati po mga government agencies, nabulunan po kami, Mr. Chair. So, pati po si eGovUp nga po, I don't know if you heard the news po, I think 2 weeks ago, nag-down po kami ng almost 5 hours in one day and 6 hours the next day. Kasi nga po, nakahalo po yung Digital National ID E-Verify platform engine namin sa 28 na platform na inaalagaan po ng DICT. Nandyan po yung eGov Super App, nandyan po yung ating Digital National ID, yung ELGU po, yung pong 1,000 na LGU po na gumagamit ng ELGU system natin, nakahalo po dyan. Yung E-Verify po natin, at 28 po, pati yung eGov AI natin, nakahost po yan sa iisang cloud services. So, na no choice po kami, Mr. Chair, sad to say, we disabled po 12 government systems po because... No, is that because wala kayong pambayad ng cloud, ng cloud server space? Opo, yun po yung reality po, Mr. Chair. I mean, that's insane to me na magsasara yung eGov because wala tayong pambayad. May pera, obviously may pera naman, no? Si Yusek si Ma'am ng DBM nandito, may pera naman yan, obviously. Ayon sa DICT, nasa 3,000 servers ang nakahost sa kanilang cloud services at 95% dito ay mga ahensya ng gobyerno na sila ang nagbabayad ng subscription. Paliwanag ni Undersecretary Almirol, inasahan na rin naman nila na aabot sa 700 times na mas dadami ang users ng nasabing application kada taon. Pagamat mahiling aniya na budget na 500 million pesos sa ilalim ng General Appropriations Act 2025 para maihiwalay ang Digital National ID ay hindi umano nai-release sa kanila ang pondo. Depensa naman ng Department of Budget and Management o DBM na 90% ng appropriations para sa 2025 at 2026 ay nai-release na sa DICT. Ngunit dahil sa kakulangan ng oras sa pagdinig kahapon,